Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito, isang napaka-espiritual na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, isang paanyaya para sa mas malalim na pagninilay at personal na paglago. Bilang isang Aries, likas kang puno ng inisyatiba, tapang, at likas na pagkilos. Ang araw na ito ay tila isinulat para sa iyo, isang paalala na kahit ang mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan ay maaaring maging tulay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa gitna ng katahimikan ng araw, may kakaibang hiwaga sa hangin, isang tahimik ngunit matatag na pangako na may mas dakila pang nag-aabang sa dulo ng mga pagsubok at paghamon na maaari mong maranasan ngayon. Sa bawat damdamin ng kalituhan na maaaring bumalot sa iyo, huwag mo itong ituring bilang hadlang. Sa halip, tanggapin mo ito bilang mahalagang palatandaan na ikaw ay nasa yugto ng paglago. Ang pagkakagulo sa loob ng isipan ay maaaring magbigay daan sa mas malalim na karunungan. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang itinuturo sa iyo nang hindi mo maipaliwanag na emosyon? Anong panibagong landas ang maaaring mabuksan ng ganitong kalituhan? Sa mga sandaling ito, lumilitaw ang tunay mong kakayahan, ang kakayahang muling likhain ang iyong sarili sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng masusing pagninilay, maaari mong makita ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang kalinawan ay dumarating hindi sa sigaw ng mundo, kundi sa katahimikan ng puso. Huwag kang matakot harapin ang mga hamon. Ang bawat balakid ay may dalang aral. Ang bawat pagkabigo ay may kasamang pagkakataon upang mas maging matatag, mas maging matalino, at higit sa lahat, mas maging totoo sa iyong sarili. Ito ang panahon upang buksan mo ang puso mo sa posibilidad na ang hindi inaasahan ay maaaring siyang magdala sa iyo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang determinasyon na bumabalot sa enerhiya ng araw ay parang apoy na hindi madaling mapawi. Gamitin mo ito upang buuin muli ang iyong tiwala sa sarili. Ang tapang mo ay hindi kailangang laging magpakita ng lakas. Minsan, sapat na ang tahimik na pagharap sa sariling takot upang masabing ikaw ay tunay na matapang. Habang umaagos ang oras, hayaang buksan mo ang iyong sarili sa misteryong dulot ng hindi inaasahan. Bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay may potensyal na baguhin ang kasalukuyan mong kalagayan. Kaya't huwag kang matakot subukan ang bago. Huwag kang matakot lumihis sa nakasanayan. Ang bawat pagsubok ay daan patungo sa mas makabuluhang bersyon ng iyong buhay. Alalahanin mo na hindi mo kailangang makita ang buong hagdan upang umakyat. Isang hakbang lang muna ang kailangan, at doon mo makikita ang susunod. Sa mga panahong hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin, manalig ka sa sarili mong kakayahan. Ang lakas mo ay hindi lamang sa iyong pisikal na pagkilos kundi sa iyong kakayahang maniwala, kahit walang kasiguraduhan. Ngayon, ito ang tamang oras upang ihanay ang iyong mga ginagawa sa tunay mong intensyon. Kung ang puso mo ay nagtuturo sa isang direksyon, huwag mong baliwalain ito. May dahilan kung bakit iyon ang tibok ng damdamin mo. Sundan mo ito. Sa paggawa mo ng mga bagay na kaayon ng iyong kaluluwa, mas nagiging maliwanag ang landas. Ikaw ay hindi lamang lumilikha ng kahulugan para sa sarili mo, kundi nagbibigay rin ng liwanag sa iba. Sa bawat hakbang mo patungo sa kabutihan, may isa kang taong nai-inspire. Tandaan mo, ang enerhiya mo ay nakakahawa, kaya gamitin mo ito upang palaganapin ang pag-asa at tapang sa paligid mo. Sa aspeto ng karera, maaaring makaramdam ka ng kaunting pressure o pagkalito tungkol sa susunod mong hakbang. Ngunit tandaan mo, Aries, ang pressure ay bahagi ng pagbuo ng mga hiyas. Ang nararamdaman mong pressure ay tanda lamang na ikaw ay nasa yugto ng pagbabago. Huwag mong iwasan ito, yakapin mo ito. Sa pamamagitan ng disiplina, pagkilos, at positibong pananaw, makakamit mo ang gusto mong tagumpay. Sa aspeto naman ng personal na relasyon, ito ang pagkakataon upang linangin ang komunikasyon at iparating ang iyong tunay na damdamin. Baka may mga salitang hindi mo pa nasasabi, ngunit mahalagang marinig ang tinig ng puso mo. Sa kalusugan, payagan mong gumaling hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang isipan at damdamin.
Ang kapayapaan ng isip ay susi sa malusog na pamumuhay. Maglaan ng sandali upang magpahinga at makinig sa sarili. Maaari kang makaramdam ng pagkapagod, ngunit ang pagod ay hindi kailangang maging hadlang. Sa halip, maaari itong maging paalala na mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Kumain ng tama, matulog ng sapat, at ipahinga ang isip mula sa mga iniintindi. Maswerte kang kulay sa araw na ito ay pula, kulay ng lakas, pagnanasa, at panibagong simula. Sa pagsusuot ng ganitong kulay, para mo na ring inaanyayahan ang tagumpay sa iyong buhay. Ang maswerte mong numero ay 11 at 32. Magkaroon ng atensyon sa mga pagkakataong lumilitaw ang mga numerong ito sa iyong paligid, maaaring ito ay mga palatandaan mula sa universo. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay simpleng paglalakad sa kalikasan. Sa pamamagitan ng paglalakad, naihahatid ka nito sa mas malalim na koneksyon sa sarili at sa mundo. Maaari rin itong magsilbing pagbubuka sa mga bagong inspirasyon. Bilang panghuling payo, Aries, huwag kang matakot sa pagbabago. Ang pagbabago ay hindi kaaway kundi kaibigan na nagtuturo sa iyo ng kahulugan ng katatagan. Sa bawat pagbabagong pinagdaraanan mo, mas nagiging matatag ka. Huwag mong sukatin ang sarili mo sa dami ng iyong pagkakamali kundi sa dami ng pagkakataong bumangon ka pagkatapos. Panatilihin mo ang pananalig sa sarili, at sa lahat ng bagay na hindi pa sigurado, manalig kang ang lahat ay unti-unting mapupunta sa tamang lugar. Ang puso mong handang magmahal, ang isip mong handang matuto, at ang diwa mong handang magpatuloy, iyan ang tunay na tagumpay. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang kapayapaang dulot ng mga natutunan mo. Ang bawat emosyon, kahit ang pagkalito, ay bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Sa iyong tahimik na sandali, mararamdaman mong hindi ka kailanman nag-iisa. Ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging tulay patungo sa isang mas maliwanag, mas malalim, at mas makabuluhang ikaw. Lumaban ka hindi para patunayan ang sarili mo sa iba, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Sapagkat ikaw, Aries, ay isinilang upang magningning. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 18, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 18, mararamdaman mo ang tila hindi maipaliwanag na enerhiya ng panibagong simula. Sa araw na ito, tila binabalot ka ng isang maaliwalas na hangin ng pagbabago, isang tahimik ngunit makapangyarihang pahiwatig na may mga posibilidad na naghihintay lamang matuklasan. Ang enerhiyang ito ng muling pagsilang ay hindi kailangang maging magulo o agresibo, ito ay maaaring tahimik, banayad, ngunit napaka-epektibo. Ang simpleng pag-upo sa ilalim ng lilim ng isang punong kahoy, o pakikinig sa pag-agos ng tubig mula sa isang sapa, ay maaaring maging daan para marinig mo ang mga salitang hindi nasasambit ng iyong isipan. Sa katahimikan, maaaring lumitaw ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo, Taurus, upang manahimik saglit at namnamin ang kagandahan ng kapaligiran. Maghanap ng isang tahimik na sulok sa kalikasan, maaaring ito ay hardin, tabing dagat, bundok, o kahit isang maliit na parke kung saan maririnig mo ang pagaspas ng mga dahon at ang banayad na lagaslas ng tubig. Ang mga tunog na ito ay hindi basta ingay kundi may dalang karunungan. Ang kalikasan ay isa sa mga pinakamaasahang guro, at ngayon, ito ay may mahalagang ituturo sa iyo, na ang inobasyon, ang mga bagong ideya at solusyon, ay madalas nagmumula sa panahong ikaw ay tahimik. Hindi kailangang laging abala ang utak, minsan, kailangan itong tumigil sandali upang makalikha. Sa gitna ng katahimikan, mabibigyang diin mo ang halaga ng pagninilay. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga ay ang pagtanaw mo sa mga nagawa mo na, at sa mga hindi mo pa nararating. Ang pagiging tapat sa iyong sarili sa kung saan ka nagsimula at kung saan mo nais tumungo ay isang malaking hakbang. Ang introspeksyon ay hindi kahinaan kundi isang lakas, isang paraan ng pagkilala sa sarili at pagtanggap ng iyong mga natutunan, mga kamalian, at mga pangarap. Ang iyong lakas bilang isang Taurus ay nagmumula sa iyong kakayahang tumindig sa kabila ng kabagalan ng pag-unlad. Nagsisimula ito sa pagtanggap ng iyong kasalukuyang kalagayan at pagnanais na alagaan ang mga binhing itinanim mo sa iyong puso, mga pangarap, layunin, at pag-asa na naghihintay lamang ng tamang panahon upang mamulaklak. Ngayong araw, kung ikaw ay makakaranas ng mga damdaming hindi mo maipaliwanag, tulad ng pagkalito, lungkot, o kahit galit, huwag mo itong itaboy.
Sa halip, pagmasdan mo ito na parang ulap na lumulutang sa kalangitan. Huwag kang matakot sa emosyon. Ang mga damdaming ito ay hindi hadlang kundi daan tungo sa mas malalim na pag-unawa. Kapag tinanggap mo ang iyong nararamdaman, nabibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na lumago. Sa bawat hakbang mo sa kalikasan, isipin mong kasabay niyon ay ang paglilinaw ng iyong isipan. Ang mga sandaling ito ng katahimikan ay parang salamin na nagpapakita sa iyo ng mga bagay na hindi mo nakikita kapag abala ka. Ito rin ang magbibigay inspirasyon upang maipagpatuloy mo ang paggawa ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong buhay. Sa iyong mga ugnayan ngayon, magsilbi kang ilaw at gabay sa iba. Ang katahimikan at kapanatagan na nararamdaman mo ay maaaring makapaghatid ng kaginhawahan sa mga taong iyong makakasalamuha. Maging bukas sa pakikinig. Hayaan mong maramdaman nila na ligtas silang magbahagi ng kanilang saloobin sa iyo. Ang iyong pagiging mahinahon ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa iba. Kapag ikaw ay kalmado, ikaw ay nagiging inspirasyon. Ang iyong presensya ay may kakayahang magpatahimik ng magulong damdamin ng iba. Kaya't sa bawat usapan, sa bawat desisyon, dalhin mo ang diwa ng kalikasan, ang pagiging simple, totoo, at puno ng kapayapaan. Ngayon ay isang araw ng pagtitiwala sa sarili. Makinig ka sa iyong kutob. Minsan, mas alam ito ng puso kaysa sa lohika. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay hindi palaging nakasulat sa mga libro o sinasabi ng iba. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng pakiramdam, isang banayad na tulak sa tamang direksyon. Tanggapin mo ito, yakapin mo ito, at hayaan mong gabayan ka nito sa paglikha ng mga makabuluhang koneksyon sa mga taong bahagi ng iyong paglalakbay. Ngayong araw, itinuturo sa iyo na ang buhay ay isang obra maestra na ikaw mismo ang gumuguhit. Hawak mo ang iyong sariling pintura at ikaw ang pumipili kung anong kulay ang gagamitin. Piliin mong gumamit ng masaya, maliwanag at mapayapang kulay. Huwag kang matakot na punuin ang araw na ito ng inspirasyon, saya at pag-asa. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde, kulay ng kalikasan, kasaganahan at kapayapaan. Ito ay sumisimbolo ng balanse at pagpapagaling. Magsuot ka ng kahit anong may kulay berde, o magdala ng bagay na may ganitong kulay upang maipaalala sa iyo ang lakas ng katahimikan at pagkakakonekta sa iyong kapaligiran. Ang maswerteng numero mo naman ay 23 at 47, mga bilang na nagdadala ng lakas ng pagbubuo, pagtatapos ng mga lumang yugto, at pagsisimula ng panibago. Ang maswerteng gawain mo ay ang paglalakad sa isang lugar na tahimik, hindi kailangan ng malayong biyahe, kahit sa paligid lang ng inyong lugar, basta't may presensya ng kalikasan. Ito ay makakatulong upang mabalanse ang iyong enerhiya at magbukas ng espasyo para sa mga bagong inspirasyon. Bilang pagtatapos, tandaan mong ang araw na ito ay hindi lamang para sa paggawa kundi para rin sa pagiging. Hindi mo kailangang laging may ginagawa upang patunayan ang iyong halaga. Minsan, ang pagiging naroroon, ang pagiging totoo sa sarili, ay sapat na upang maging makabuluhan ang isang araw. Damhin mo ang katahimikan. Yakapin mo ang kasalukuyan. Pahalagahan mo ang bawat hininga, bawat hakbang, at bawat damdaming dumaraan sa iyong puso. Huwag kang matakot tumigil saglit, dahil sa paghinto mo, mas makikita mo ang tamang daan. Magtiwala ka sa sarili mong lakas. Ikaw ay may kakayahang lumikha ng maganda at makahulugang buhay, hindi lamang para sa sarili mo kundi pati na rin sa iba. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso. Gamitin mo ito bilang paalala na ikaw ay konektado sa isang mas malawak na kabuuan, isang sansinukob na laging gumagabay at sumusuporta sa iyong paglago. Sa paglipas ng araw na ito, dalhin mo ang mga aral na iyong natutunan, ang kahalagahan ng katahimikan, ng koneksyon, at ng pagmamahal sa sarili. Patuloy kang maglakad sa landas ng iyong sariling ritmo, sapagkat ang buhay ay hindi karera kundi isang paglalakbay. Maging buo ka sa bawat sandali nito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 18, 2025. Sa paggising mo ngayong Abril 18, isang banayad ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa paligid. Ito ay tila isang tahimik na paanyaya mula sa universo upang huminto, huminga, at pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa gitna ng mga ingay ng mundo at tuloy-tuloy na daloy ng pang-araw-araw na gawain, ang araw na ito ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang ituon ang iyong atensyon sa loob mo, sa kalmadong tinig ng iyong kalooban na matagal mo nang nais pakinggan.
Ang enerhiyang ito ay hindi mapanghimasok, ngunit hindi rin ito maaaring baliwalain. Isa itong paalala na sa katahimikan, matatagpuan natin ang pinakamatitinding sagot. Bilang isang Gemini, taglay mo ang kahusayan sa komunikasyon, ang katalinuhan ng pag-isip, at ang kakayahang gawing makulay ang kahit pinakatahimik na sandali. May likas kang kalooban na gawing musika ang katahimikan, at idagdag ang kulay ng kagalakan kahit sa pinakaordinaryong araw. Ngunit ngayon, hinihikayat kang gamitin ang iyong lakas hindi upang aliwin ang iba, kundi upang alagaan ang iyong sarili. Ang araw na ito ay isang panawagan sa iyo na alalahanin ang mga bagay na nagbibigay tunay na ligaya at kapayapaan sa iyong kalooban. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa simpleng paraan? Ano ang mga aktibidad na nagpapaalala sa iyo kung sino ka? Maaaring ito ay isang masarap na tasa ng kape sa tahimik na umaga, isang pahina ng librong hindi mo patapos, o isang maikling lakad na walang iniisip na patutunguhan. Sa pamamagitan ng mga ganitong sandali, muling lumalalim ang koneksyon mo sa iyong sarili. Ang araw na ito ay naghahatid ng pambihirang lakas upang mapukaw ang mga potensyal sa loob mo na matagal nang natatabunan ng abala at pag-aalinlangan. Ang mga pangarap mo ay hindi kailanman nawala, marahil sila ay naghintay lamang ng tamang sandali upang muling mapansin. Ngayon, ang mismong sandaling iyon, pumikit ka sa loob ng ilang minuto at tanungin ang sarili, ano ang mga adhikaing matagal mo nang tinatago sa likod ng baka hindi ko kaya? Ang mga pangarap na ito, gaano man sila kaliit o kalaki, ay may saysay. Ang pagkilala sa kanila ay unang hakbang patungo sa pagtupad ng mga ito. Sa sandaling matanggap mo na karapat-dapat kang mangarap, mararamdaman mong mas malinaw ang landas sa harap mo. Ang presensya ng enerhiya ng disiplina ngayong araw ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang hindi lamang mangarap, kundi magsimulang kumilos upang makamit ang mga pangarap na iyon. Ang iyong masiglang isipan ay may kasamang oportunidad na bigyang struktura ang iyong mga layunin, upang ang mga ito ay hindi lamang manatiling ideya kundi maging konkretong hakbang. Ito ang panahon upang gumawa ng mga plano, kahit pa ang mga ito ay mga simpleng hakbang lamang, sapagkat sa bawat maliit na kilos ay nabubuo ang daan patungo sa mas malaking pagbabago. Maglaan ka ng oras upang magsulat ng iyong mga intensyon. Ano ang nais mong makamit sa susunod na linggo? Sa susunod na buwan? Sa buong taon? At anong mga simpleng gawain ang maaari mong simulan ngayon upang maisulong ang mga layunin mong iyon? Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, huwag mong kalimutan ang halaga ng katahimikan. Hindi mo kailangang palaging magsalita upang maipahayag ang damdamin. May mga pagkakataon na ang pinakamalalim na katotohanan ay matatagpuan sa panahong wala tayong sinasabi. Sa katahimikan, muling bumubuo ang isip, muling nagpapahinga ang damdamin, at muling umuusbong ang inspirasyon. Maglaan ng ilang minuto sa isang tahimik na sulok, maaari sa tabi ng halaman, sa tabi ng bintana, o kahit sa loob ng iyong silid, at hayaan mong ang iyong puso ang magsalita sa loob mo. Ang mga ganitong sandali ay hindi lamang para sa pagninilay, kundi para sa mas malalim na pagkilala sa sarili. Dito mo matutuklasan na may mga bahagi ng iyong pagkatao na hindi pa lubos na naipapahayag, at ngayon na ang oras upang sila ay mabigyang pansin. Hayaan mong ang espiritu ng araw na ito ay hindi lamang magpalambot ng iyong damdamin, kundi magpaalala rin sa iyo ng kapangyarihang nasa loob mo. Ang mundo sa labas ay maaaring puno ng ingay at kaguluhan, ngunit sa loob mo ay may katahimikang naglalaman ng walang hanggang talino, pagmamahal, at liwanag. Sa pagyakap mo sa araw na ito, yakapin mo rin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao, ang iyong lakas at kahinaan, ang iyong tagumpay at pagkukulang, ang iyong pag-asa at pangarap. Lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay mo patungo sa mas buo at tunay na bersyon ng iyong sarili. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay mo ay bughaw, isang kulay ng kapayapaan, kalinawan ng isipan, at emosyonal na balanse. Ang pagkakaroon ng bagay na bughaw sa iyong paligid ay maaaring makatulong upang mapanatili ang iyong focus at emosyonal na kapanatagan. Ang maswerteng mga numero mo naman ay 13 at 35, mga numerong nagdadala ng kakaibang lakas sa pagdedesisyon at pananabik sa bagong direksyon. Para sa maswerteng gawain, subukang magsulat sa iyong journal ng mga bagay na iyong ipinagpapasalamat o maglaan ng oras upang magplano ng mga hakbang para sa isa sa iyong matagal nang pinapangarap. Ang ganitong uri ng gawain ay hindi lamang praktikal, kundi nakatutulong din upang patatagin ang loob mo at itulak ka sa tamang landas. Bilang payo, huwag mong hayaang masilaw ka ng ingay sa paligid at kalimutan ang kalmadong tinig ng iyong puso.
Ang tunay na direksyon ay hindi palaging malakas o marahas, madalas ito ay dumarating sa anyo ng tahimik na inspirasyon. Pakinggan mo ito. Makinig ka sa kung ano ang sinasabi ng iyong damdamin, ng iyong katawan, at ng iyong espiritu. Huwag kang matakot na gumawa ng pagbabago, lalo na kung ito ay patungo sa isang mas mapayapa at totoo mong sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, dalhin mo ang lahat ng natutunan at nadama mo. Ipagdiwang ang katahimikan na naging daan sa iyong paglago. Yakapin ang mga damdaming nagbigay linaw sa iyong landas. Huwag mong madaliin ang iyong proseso, ang bawat araw ay hakbang, at ang bawat hakbang ay may kabuluhan. Ang universo ay laging nasa likod mo, nagmamasid at gumagabay. Sa muling pagsapit ng gabi, manahimik, magpasalamat, at magtiwala na ang bukas ay isa na namang pagkakataon upang mamuhay ng may layunin, ligaya, at mas malalim na pagkaunawa sa iyong sarili. Tandaan, ikaw ay hindi kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang mga bituin ay laging nariyan, sumisiklab sa kalangitan bilang paalala ng liwanag na nasa iyo rin. Patuloy kang maglakad sa liwanag ng iyong pagkatao. Patuloy kang mangarap. Patuloy kang magmahal. Patuloy kang maging ikaw. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 18, 2025. Ngayong Abril 18, ikaw ay nasa pintuan ng isang makabuluhang pagbabago. Ang enerhiya sa paligid mo ay tila marahang humahaplos sa iyong puso at isipan, inaanyayahan kang lumingon sa iyong nakaraan at suriin kung paanong ang mga malalambot mong damdamin ay humuhubog sa iyong pananaw at mga desisyon sa buhay. Sa mga panahong tulad nito, mainam na tumigil sandali, huminga ng malalim, at tanungin ang sarili, ano na ba ang hindi na nagsisilbi sa akin? Ano ang mga bagay o tao na unti-unting bumibigat sa puso ko? Ang simpleng mga tanong na ito ay makapangyarihang simula para sa isang mas malalim na paglalakbay ng pag-unawa sa sarili. Tulad ng tubig na iyong elemento, likas kang may kakayahang umangkop at dumaloy. Ngunit hindi lahat ng pagdaloy ay nangangahulugang pagsunod, minsan, nangangailangan ito ng lakas ng loob para tanggapin na may mga bagay na kailangan ng bitawan upang patuloy kang makaagos patungo sa direksyong nararapat para sa iyong espiritual at emosyonal na pag-unlad. Ang tubig ay malambot ngunit makapangyarihan, at sa araw na ito, gampanan mo ang katangian nitong kayang bumuo ng bagong landas kahit sa gitna ng matitibay na pader. Habang ikaw ay tinatangay ng kalmadong enerhiya ng kalikasan, mapapansin mong unti-unting tumitibay ang iyong pangangailangan para sa malinaw na hangganan sa iyong mga relasyon. Ang mga damdamin mo, bagamat malalim at masalimuot, ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang maramdaman kung sino ang tunay na nagpapasaya at sino ang unti-unting sumisipsip ng iyong lakas. Sa puntong ito, ang pagtanggap ng katotohanan na may mga koneksyong kailangang iwanan, kahit gaano pa sila kahalaga sa iyo noon, ay isang tanda ng paglago. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi palatandaan ng pagtanggi, kundi ng pagmamahal sa sarili. Masdan mong mabuti ang mga relasyon sa paligid mo, alin sa mga ito ang nagbibigay inspirasyon. Alin ang bumubuhay sa iyong sigla. At alin naman ang palaging nag-iwan sa iyo ng pagod at panghihina. Ngayong araw ay isang pagkakataon upang linisin mo ang espasyo mo, hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal. Ang kalinisan sa loob ay daan upang mas madali mong matanggap ang mga biyayang paparating. Sa paglilinis na ito, matutuklasan mo ang katahimikan at ang kapayapaan na matagal mo nang inaasam. Ito rin ang panahon upang gamitin mo ang iyong lakas mula sa loob, ang tahimik ngunit matatag mong kakayahang gumawa ng mga desisyong batay sa pag-unawa at pagmamahal. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang mga tuwiran palagi para maunawaan. Ang kalinawan ay nagsisimula sa katahimikan ng isipan, at sa araw na ito, ikaw ay may biyaya ng kapayapaan upang marinig mo ang tinig ng iyong puso. Huwag mong maliitin ang iyong mga damdamin, ang mga ito ay hindi kahinaan. Sa halip, ito ay mga gabay, nagsisilbing kumpas patungo sa iyong pinakamataas na layunin. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay dapat magsilbing refleksyon ng tunay mong lakas, hindi ng galit o puot, kundi ng pag-unawang dumaan sa mahaba at masusing pagsusuri. Kung sa mga nakaraang araw ay naramdaman mong tila nawawala ka sa landas o parang nawalan ka ng direksyon, ngayon ay ibinabalik sa iyo ang kapangyarihang tumayo sa sariling paa at lumikha ng mga pasyang magdadala sa iyo sa bagong yugto ng buhay. Habang nilalakad mo ang landas ng araw na ito, yakapin mo ang mga posibilidad na maaaring dumating. Ang bawat pagtatapos ay may kasunod na panibagong simula,
isang paalala na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan kundi tanggapin. Ang mundo ay patuloy na umiikot, at sa bawat pag-ikot, may mga pinto na marahang bumubukas para sa mga handang tumanggap ng bagong pag-asa. Ipagkatiwala mo ang sarili sa proseso. Ang mga bagong karanasan, bagong ugnayan, at bagong pananaw ay paparating, at ang tanging hinihingi lang ay buksan mo ang puso mo. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang nais mong makamit sa darating na mga buwan. Hindi mo kailangang makita ang buong larawan ngayon, ang mahalaga ay malinaw sa iyo kung ano ang hindi mo na nais dalhin. Kung pakiramdam mo ay napakaraming tanong ang gumugulo sa isip mo, balikan mo ang simpleng ideya ng pakiramdam. Ano ang nagpapagaan sa iyo? Ano ang nagbibigay saysay? Huwag mong baliwalain ang kapangyarihan ng pakiramdam, ito ang iyong pinakaunang barometro ng katotohanan. Ngayong araw, swerte ang kulay pilak para sa iyo, isang kulay na kumakatawan sa kalinawan, proteksyon, at malalim na emosyonal na karunungan. Kung maaari, magsuot ng bagay na may pilak o gamitin ito bilang detalye sa iyong kapaligiran upang mahikayat ang enerhiya ng katahimikan at direksyon. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 326. Bigyang pansin ang mga numerong ito dahil maaari silang maging simbolo ng mensaheng ipinapadala ng universo sa iyo, isang kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang paglalagay ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, pagsusulat ng damdamin sa diary, o pakikipag-usap sa isang taong lubos mong pinagkakatiwalaan. Sa ganitong mga sandali, mas lalo mong mauunawaan ang nararamdaman mo at mas magiging malinaw ang mga susunod mong hakbang. Maaari ka ring maglinis ng iyong tahanan o personal na espasyo. Ang simbolikong paglilinis ay may kakayahang mag-alis ng bigat sa loob. Maaari ka ring gumugol ng oras sa kalikasan, kahit ang simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar ay may hatid na aliw at kaliwanagan ng isipan. Bilang paalala sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kabuuan ng iyong damdamin. Sa panahong madali tayong magsuot ng maskara o magkunwaring ayos lang, ang pagpapakatotoo sa sarili ang pinakamataas na anyo ng katapangan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang laging may sagot. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa sarili mo at hayaan ang bawat hakbang ay magmula sa puso. Ang mundo ay hindi palaging magiging banayad. Minsan, haharapin mo ang unos. Ngunit sa bawat bagyo, nariyan ka, matatag, masalimuot ngunit marunong magmahal. Nariyan ka, hindi upang itago ang iyong pagiging emosyonal, kundi upang ipagdiwang ito bilang isang biyaya. Ngayong araw ay hindi para lamang sa pag-iisip kung sino ka, kundi sa pagtanggap sa kung sino ka na ngayon, isang pusong lumalaban, isang espiritong patuloy na umaasa, at isang kaluluwang nakahandang umibig at umunlad. Sa paglalakbay mo sa natitirang oras ng araw na ito, bitbitin mo ang kapayapaan, ang tapang, at ang kahandaan. Huwag mong kalimutang kahit kailan ay hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga pangarap ay hindi malayo. Ang iyong kagalingan ay posible. Ang iyong katotohanan ay sapat. Ang araw na ito ay isang regalo. Yakapin mo ito. Pakinggan ang tinig sa loob mo. At piliin mo, araw-araw, na mahalin ang sarili mo, patawarin ang sarili mo, at maniwala sa sarili mo. Ito ang simula ng panibagong yugto. Ito ang paglalakad patungo sa mas masayang ikaw. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito ng Abril 18, isang malambing at makabuluhang simoy ng hangin ang tila bumabalot sa iyong kaluluwa, Leo. Ang damdaming dala ng panibagong simula ay malinaw na gumuguhit sa iyong diwa, tila isang malinis na pahina na handang sulatan ng mga bagong karanasan, damdamin at layunin. Ang pakiramdam ng inosente, ng muling pagkabighani sa mga simpleng bagay sa buhay, ay makatutulong upang muling buksan ang iyong mata sa mga aspeto ng iyong sarili na matagal mo nang hindi pinapansin. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pakiramdam ng pagiging bago at dalisay, mas madali mong makikita ang kagandahan sa paligid mo, pati na rin ang kabutihang umiiral sa iyong puso. Ang pagbabalik sa ugat ng iyong pagkatao, ang pagiging tunay at walang pretensyon, ay magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas upang harapin ang araw ng may malinaw na paningin at layunin. Kapag sinimulan mong tanawin ang mundo sa pamamagitan ng lente ng pagiging inosente at mapagpakumbaba, unti-unting nagkakaroon ng saysay ang bawat kilos, damdamin at desisyon. Tila ang mga dating komplikadong bagay ay bigla na lamang nagiging malinaw.
Sa ganitong pananaw, maaari mong mas mapahalagahan ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin, tulad ng isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni o ang simpleng presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang pananabik na bumalik sa sarili at muling tuklasin ang iyong mga hilig ay magbibigay daan sa iyo na umaksyon ng may inspirasyon at hindi lamang basta-basta dahil sa obligasyon. Sa araw na ito, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang nagbibigay sigla sa akin? Ano ang makapagpaparamdam sa akin ng lubos na kasiyahan at kapayapaan? Habang ikaw ay ginagabayan ng matatag at tahimik na enerhiya ng araw na ito, makabubuting bigyan mo ng pansin ang praktikal na aspeto ng iyong mga layunin. Ang matatag na pundasyon ay mahalaga upang maabot ang matataas mong mga pangarap, at ngayon ang tamang panahon upang tanungin ang sarili kung ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nakatuon sa tunay mong nais marating. Ang disiplina, pag-isip bago umaksyon, at pagiging bukas sa mabagal ngunit tiyak na progreso ay magpapalalim ng iyong tagumpay. Hindi kailangang maging mabilis ang lahat ng bagay, sa katunayan, ang paglalaan ng oras upang tunay na pag-isipan ang iyong direksyon ay isang anyo ng karunungan. Ang iyong instinct ngayon ay may lakas na sapat upang magsilbing kumpas sa gitna ng kaguluhan, kaya't pagtiwalaan mo ito. Sa bawat desisyon mo ngayon, isaisip mong hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Isa-isang hakbang lang, ngunit bawat hakbang ay makabuluhan. Ang koneksyon sa ibang tao ay napakahalaga sa araw na ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon upang iparamdam sa mga mahal mo sa buhay kung gaano mo sila pinahahalagahan. Ang isang simpleng mensahe, isang yakap, o isang taimtim na pag-uusap ay maaaring magbigay liwanag sa puso nila at sa iyo. Kapag tunay kang nagpapakita ng pasasalamat, hindi lamang sila ang napapasaya mo, kundi pati ang iyong sarili. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin, sa paraang payapa at totoo, ay lumikha ng puwang para sa mas matibay at mas makahulugang ugnayan. Minsan, ang mga simpleng salitang "mahal kita" o "salamat" ay mas mabisa kaysa sa mga grandiosong kilos. Sa araw na ito, maglaan ka ng oras upang muling pagtibayin ang mga relasyon na nagbibigay saysay sa iyong pagkatao. Ang pagmamahal ay hindi kailangang laging ipakita sa paraang ingrande, madalas, nasa mga mumunting detalye ang tunay na halaga nito. Habang ikaw ay humihina ng malalim sa presensya ng kalikasan, habang pinagmamasdan mo ang mga ulap sa langit, ang damo sa ilalim ng iyong mga paa, at ang mga bulaklak na marahang sumasayaw sa hangin, unti-unti mong maaalala ang koneksyon mo sa mas malawak na mundo. Ang kalikasan ay hindi lamang palamuti sa ating paligid, ito ay paalala ng ating sariling kakayahan na muling magsimula, muling mamulaklak, at muling bumangon sa kabila ng lahat. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kagandahan ng paligid mo, mararamdaman mong hindi ka kailanman nag-isa. Ang lakas na nakapaloob sa mga ugat ng puno, ang kasiglahan ng mga ibong lumilipad, at ang katahimikan ng tubig ay sumasalamin sa iyong sariling kakayahang bumuo ng balanse sa pagitan ng iyong emosyon at mga layunin. Ito rin ay nagsisilbing paalala na sa bawat gulo may katahimikan. Sa bawat pagod may pahinga. At sa bawat tanong may sagot kung matuto ka lamang makinig. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay dilaw. Ang liwanag ng dilaw ay sumisimbolo sa optimismo, kaliwanagan, at sigla ng buhay, mga bagay na likas na taglay ng isang tulad mong Leo. Kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, sa iyong pananamit, paligid, o kahit sa mga bagay na hinahawakan mo, mapapansin mong mas lalong lumiwanag ang iyong pananaw. Ang mga masuswerteng numero mo ngayon ay 3, 9, at 22. Isaalang-alang mo ang mga numerong ito sa mga pagpili mong gagawin ngayong araw, o bilang inspirasyon kung ikaw ay nasa harap ng mga desisyong mahalaga. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pagsusulat. Magsulat ka ng saloobin, ng pangarap, o ng liham para sa isang taong matagal mo nang gustong pasalamatan. Sa pamamagitan ng pagsulat, mas lumilinaw ang iyong isipan at mas tumitibay ang ugnayan mo sa iyong sarili. Bilang pangwakas, ito ang panahon upang ibalik sa sarili ang paniniwala na ang bawat araw ay may dalang posibilidad. Ang kailangan mo lamang ay ang paniniwala sa sariling kakayahan, ang bukas na damdamin upang tanggapin ang kabutihan ng iba, at ang pagtitiwala sa ritmo ng buhay. Huwag mong pilitin ang mga bagay, hayaan mo silang dumaloy ng kusa, habang ikaw ay may malinaw na layunin. Kapag pinagsama mo ang iyong tapang, kabutihan, at malasakit, ang araw mo ay tiyak na magiging makabuluhan. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin o para magtagumpay. Ang tunay na halaga mo ay nasa kabuuan mo, sa bawat kabiguan, tagumpay, pagkukulang, at pag-angat.
Ang araw na ito ay para sa iyo at nararapat lamang na yakapin mo ito ng buong buo. Kaya sa pagtatapos ng araw, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang kapayapaang hatid ng araw na ito. Pasalamatan mo ang sarili mo para sa lahat ng pagpupunyagi at alalahanin mong bukas, panibagong pahina na naman at ikaw ang may hawak ng panulat. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 18, 2025. Ngayon, sa ika-18 ng Abril, tinatawag ka ng universo upang muling balikan ang kaibuturan ng iyong damdamin at pagnanasa sa buhay, mahal kong Virgo. May isang banayad at mapagpakumbabang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon, na tila sinasabi sa iyong yakapin ang pag-asa at pagnilayan ang lalim ng iyong emosyon. Sapagkat sa bawat pintig ng puso, may kasamang epekto ito sa bawat kilos, pasya, at direksyong tinatahak mo. Ikaw, na likas na mapagmasid at analitiko, ay pinapaalalahanan ngayon na minsan ay hindi sapat ang lohika, kailangan ding buksan ang damdamin upang tunay na madama ang kasalukuyang sandali. Habang tahimik na gumugulong ang araw, maaaring mapansin mong mas tahimik ka kaysa karaniwan, na para bang may humihila sa iyo upang maging mas maingat, mas mapagpakumbaba, at mas introspektibo. Hindi ito kahinaan, bagkus ito ay isang pagpapahiwatig na nararapat mo ring kilalanin ang iyong mga damdamin. Sa gitna ng lahat ng iyong pagsusumikap at pagpapaunlad sa sarili, mahalaga rin na alalahanin ang puso, ang tahanan ng iyong tunay na intensyon. Habang patuloy mong nilalakbay ang mga hamon ng araw na ito, magkaroon ka ng sandali upang kilalanin ang anumang pagkabigo o inis na maaaring lumitaw. Ang pagkabigo, bagamat natural na bahagi ng buhay, ay may kapangyarihang bumalot sa iyong pag-isip at hadlangan ang iyong kakayahang gumawa ng malinaw na desisyon. Subalit tandaan mo, bawat saglit ay panibagong simula. Huwag mong hayaang ang pansamantalang emosyon ay makasira ng matagal mong binuo. Sa halip, gamitin ang inspirasyong dala ng araw na ito upang isabuhay ang pagiging mahinahon, mapagpatawad, at mapanlikha. Ang iyong kalusugan ang siyang itinataas ng araw na ito bilang pangunahing tema. Isang mahalagang paalala ito na ang iyong katawan ay hindi lamang isang sisidlan ng iyong kaalaman at mga ideya, kundi isa ring banal na sasakyang nararapat alagaan at mahalin. Bigyang pansin ang mga pangangailangan ng iyong katawan. Marahil ay panahong maglakad sa paligid upang damhin ang hangin ng kalikasan, o kaya'y maghanda ng masustansyang pagkain na hindi lang nagpapalusog sa katawan kundi nagpapaginhawa rin sa damdamin. Sa simpleng pag-aalaga sa iyong sarili, pinapalakas mo rin ang iyong kakayahang tumulong sa iba. Higit sa lahat, ang araw na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng ugnayan, hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi pati sa emosyonal at espiritual na antas. Sa kabila ng iyong katahimikan at mapanuring isipan, mayroon kang tahimik na lakas na makakapagbigay inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng gabay. Sa pagbabahagi mo ng iyong karunungan at kabutihang loob, hindi mo lamang pinapalakas ang sarili mong espiritu, kundi tumutulong ka ring magbigay liwanag sa landas ng iba. Hindi mo kailangang magsalita ng marami, ang iyong presensya, at ang iyong taos-pusong pag-unawa, ay sapat upang maging kanlungan ng iba. Sa aspeto ng iyong kabuhayan, maaaring may mga bagay kang nais tuklasin o pagbutihin. Huwag kang matakot sa pagbabago. Bagkus, yakapin mo ito bilang isang biyaya na magdadala sa iyo sa panibagong yugto ng paglago. Kung may proyekto kang isinantabi, ito na ang tamang panahon upang muling buhayin muli ito. Ang iyong disiplina at determinasyon ay mga katangiang hahawak sa iyo upang matupad ang anumang mithin mo sa buhay. Maswerte kang kulay ngayon ang asul na bughaw, kulay ng kapayapaan at kaliwanagan. Nagtuturo ito sa iyo na sa katahimikan, naroroon ang pinakamalinaw na sagot. Ang iyong maswerteng numero ngayon ay 24 at 37. Magandang gamitin ang mga bilang na ito sa pagpili, pagbabalangkas, o kahit sa simpleng pagsasabay ng mga gawain. Ang maswerte mong gawain ay ang paggawa ng listahan ng iyong mga pangarap at layunin sa buhay, isang masinsinang plano na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang mo. Bilang panghuling paalala, huwag mong ipagkait sa sarili ang karapatang maging masaya, mapagmalasakit, at puno ng pag-asa. Lahat tayo ay dumaraan sa panahong tila hindi malinaw ang landas, ngunit ikaw, Virgo, ay may likas na kakayahang maghanap ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sulok. Gamitin mo ang araw na ito bilang sandali ng tahimik na pagbabalik loob sa sarili, ang pagharap sa salamin at ang pagkilala sa iyong kabuuan. Sa paggawa nito, matatagpuan mo ang tunay na lakas na hindi mula sa mundo kundi mula sa loob mo mismo.
Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng pahina sa kalendaryo. Ito ay isang paanyaya upang buksan ang iyong puso, pakinggan ang iyong isipan, at itanim ang mga buto ng pag-asa sa iyong kinabukasan. Huwag mong sayangin ang pagkakataong maging bukas sa pag-unlad, sa pakikipag-ugnayan, at sa kapayapaang dulot ng pagiging totoo sa sarili. Magtiwala ka na sa bawat hakbang na ginagawa mo, kahit ito'y tila maliit o tahimik, ay may dala itong malaking pagbabago sa iyong mundo. Kaya't sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang katahimikan bilang iyong kaibigan. Hayaan mong ang bawat paghinga ay magsilbing paalala na narito ka, buhay, at may kakayahang magmahal, magturo, at magbagong buhay. Ang araw na ito ay sayo. Yakapin mo ito ng buong puso. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito ng Abril 18, ang enerhiya ng kapaligiran ay tila tahimik ngunit malalim, nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali at bumaling sa iyong kalooban. Bilang isang Libra, ang iyong likas na pagkahilig sa balanse at pag-unawa sa ganda ng katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng natatanging kakayahang humanap ng kalinawan sa gitna ng katahimikan. Sa araw na ito, ikaw ay hinihikayat na yakapin ang iyong pag-iisa, hindi bilang isang anyo ng paglayo kundi bilang isang sagradong espasyo ng panloob na pag-unlad. Sa iyong pagtutok sa mga personal mong hangarin at inisyatiba, mararamdaman mo na tila ang mga bituin ay mahinahong bumubulong ng suporta, nagtutulak sa iyo palapit sa mga layunin na dati ay tila mailap at mahirap maabot. Sa bawat hakbang mo ngayon, bigyang pansin ang mga damdamin ng lungkot o pangungulila na maaaring dahan-dahang sumulpot sa iyong isipan. Ang mga emosyon na ito ay hindi dapat itaboy, sapagkat sila ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang kalungkutan ay hindi palaging tanda ng kahinaan, kundi isang paalala ng iyong kapasidad na magmahal, magmalasakit, at magmahal muli. Kapag tinanggap mo ang mga damdaming ito ng may kababaang loob, binibigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maghilom, at sa paghilom ay dumarating ang karunungan. Maaaring makita mo sa iyong sarili ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap, hindi mula sa ingay ng mundo, kundi mula sa tahimik na bulong ng iyong puso. Ang pagnanais mong panatilihin ang balanse sa pagitan ng iyong personal at profesional na buhay ay mas lalo ngayong pinapalakas. Ang natural mong pakiramdam ng pagkakapantay-pantay ay maglilingkod sa iyo bilang gabay habang pinapanday mo ang mga ugnayan sa tahanan at sa trabaho. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon ngayon upang pagsamahin ang iyong mga adhikaing personal sa iyong propesyon, tulad ng isang proyekto na hindi lang nagdudulot ng kita kundi nagbibigay din ng kagalakan at pakiramdam ng katuparan. Tanungin mo ang iyong sarili, paano ko maisasama ang aking mga pasyon sa aking trabaho? Anong aspeto ng aking pagkatao ang maaari kong ipahayag nang hindi nawawala ang profesionalismo? Sa mga sagot sa mga tanong na ito, matatagpuan mo ang daan patungo sa isang mas buo at mas makahulugang karera. Ang araw na ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang pagkakataon upang palayain ang iyong sarili mula sa mga alinlangang matagal nang bumabalot sa iyong isipan. Madalas, ang mga pagdududa ay nagmumula hindi sa kakulangan sa kakayahan, kundi sa takot na mabigo. Ngunit ngayon, ikaw ay inaanyayahang humakbang palapit sa iyong mga pangarap ng may tapang, kahit hindi pa malinaw ang buong landas. Ang pag-unlad ay hindi palaging mabilis o dramatiko, minsan ito ay dumadaan sa mga payak na hakbang, sa tahimik na determinasyon, at sa malalim na pananalig sa sarili. Kaya't kapag naramdaman mong kinakabahan ka, o hindi sigurado, ipikit mo ang iyong mga mata at alalahanin ang lahat ng iyong napagtagumpayan. Ang lakas mo ay hindi nag-umpisa ngayon, ito ay matagal nang nasa iyo. Ngayong araw, maswerteng kulay mo ang bughaw, simbolo ng kapayapaan, katalinuhan, at katapatan. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito, para bang inaanyayahan mo ang kalangitan na patnubayan ka at paginhawahin ang iyong damdamin. Ang maswerteng numero mo ay 7 at 11, mga bilang na kumakatawan sa espiritual na paggising at matatag na direksyon. Isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat sa journal. Ilahad mo rito ang iyong mga damdamin, mga pangarap at mga kinatatakutan. Sa pagsusulat, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at mas makikita mo ang mga hakbang na dapat mong tahakin. Kung ikaw ay nakakaranas ng pangamba tungkol sa iyong kinabukasan, tandaan na ang bawat takot ay maaaring maging tulay sa lakas. Huwag mong hayaang ang iyong mga alinlangan ang siyang magdikta ng iyong mga kilos.
Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang pagkakataon upang palalimin ang iyong tiwala sa sarili. Kung ikaw ay may matagal ng pinangarap gawin ngunit laging ipinagpapaliban, baka ito na ang tamang oras upang simulan ito. Tandaan, ang oras ay hindi palaging kasing ingay ng mga relo, minsan ito'y tahimik, pero palaging umaagos. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng sandaling katahimikan. Maupo ka sa isang komportableng lugar, ipikit ang iyong mga mata, at huminga ng malalim. Ibalik mo sa iyong isipan ang lahat ng ginawa mong maganda ngayong araw, gaano man ito kaliit. Maaaring ito ay ngiti mo sa isang estranghero, o ang tapang mong harapin ang damdaming matagal mo nang kinikimkim. Lahat ng iyon ay may saysay. Sa mga panahong pakiramdam mong napapagod ka, alalahanin mo ito, ang bawat araw ay hakbang sa isang mas maliwanag na kinabukasan, at ang araw na ito ay isa sa mga hakbang na iyon. Sa pagtatapos ng iyong horoscope ngayong Abril 18, 2025, tandaan mo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob. Kapag pinili mong makinig sa sarili mong tinig, kapag pinili mong maniwala sa sarili mong kakayahan, walang bagay na hindi mo kayang abutin. Ang daan ay maaaring mahaba at puno ng pag-aalinlangan, ngunit bawat sandali ng katotohanan, tapang, at kabutihan ay siyang nagsisilbing ilaw sa iyong landas. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso, at hayaang ang paglalakbay mo ay magbigay inspirasyon, hindi lang sa iyo kundi sa lahat ng taong makakadaupang palad mo. Maging ilaw ka, at hayaang ang iyong liwanag ay lumawak, dahan-dahan ngunit totoo, sa mundong ito. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito ng Abril 18, habang ang enerhiya ng langit ay tahimik na bumabalot sa paligid, inaanyayahan kang yakapin ang lalim ng iyong damdamin, isang lalim na maihahalin tulad sa pinakailalim na bahagi ng karagatan. Gaya ng dagat na tila kalmado sa ibabaw ngunit kumikilos ng marugdob sa ilalim, ganyan din ang kalikasan ng iyong damdamin ngayon. Ang bawat tibok ng puso mo ay punang kasaysayan, emosyon, at alaala, mga alaala ng saya, sakit, tagumpay, at mga pagkatalo na nagturo sa iyo kung paanong mahalin ang sarili sa gitna ng pagkalito. Sa gitna ng katahimikan, subukan mong pakinggan ang sarili mong tinig. May mga damdamin ka na matagal nang nagkukubli sa loob, naghihintay lamang na iyong pakinggan at bigyan ng espasyo upang mailabas. Ngayong araw ay isang paanyaya upang bigyang halaga ang lakas ng pagpapatawad. Isang simpleng salita, ngunit may bigat na kayang gumaan ang pinakamasidhing sakit sa puso. Pag nilayan mo, saang bahagi ng buhay mo ba nagkukubli ang hinanakit? Sa anong relasyon ka ba tila naiwan sa alon ng galit, tampo, o pagkalito? Ang kapatawaran ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi isang malayang hakbang upang bitawan ang bigat ng mga alaala na hindi na kailangang pasanin pa. Kapag pinili mong magpatawad sa sarili mo man o sa iba, nagsisimula kang huminga muli ng mas malalim, mas malaya, at mas payapa. Sa panahong ito, maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan, mga pagdududa na tila pumipigil sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ngunit huwag mong katakutan ang mga anino ng hindi tiyak, sapagkat sa dilim rin nanggagaling ang liwanag ng kaliwanagan. Kung minsan, kailangan nating pumasok sa alon ng kawalang katiyakan upang tunay nating makita ang ginto sa ilalim ng buhangin. Ang iyong pagiging Scorpio ay may taglay na likas na katatagan, isang lakas na hindi palaging ipinapakita, ngunit palaging naroroon kapag kinakailangan. Sa bawat takot na iyong piniling harapin, sa bawat tanong na iyong sinubukang sagutin, kahit walang kasiguruhan, ikaw ay patuloy na lumalalim, lumalawak, at lumalakas bilang isang tao. Bagamat may tukso kang umiwas sa mga tao ngayon, na manahimik, umiwas, at ipunin ang iyong enerhiya, hindi ito ang panahon upang tuluyang ihiwalay ang sarili. May mga pagkakataong ang katahimikan ay nagbibigay linaw, ngunit ngayong araw ay mas mainam na lumapit sa mga koneksyon na nagbibigay aliw sa iyong kaluluwa. Maaaring ito'y isang matalik na kaibigan, isang kapamilya, o kahit isang tahimik na kausap na handang makinig. Ang simpleng pagbabahagi ng iniisip o nararamdaman ay maaaring magbigay ginhawa sa bigat na iyong dinadala. Sa pagbukas ng iyong damdamin sa iba, nagkakaroon ka ng pagkakataong marinig ang ibang pananaw, at higit sa lahat, maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Habang nilalakbay mo ang bawat sandali ng araw na ito, pahalagahan mo ang ganda ng iyong kakayahang magpatawad at magmahal.
Hindi ito kahinaan, kundi isang napakalalim na lakas, isang kakayahang bumitaw sa sakit at magbigay daan sa panibagong simula. Sa pagtanggap mo sa iyong mga pag-aalinlangan at pagkukulang, mas lumilinaw ang landas na iyong tinatahak. Huwag mong itago ang misteryo ng iyong pagkatao, bagkus ipamalas mo ito sa paraang tapat, marubdob, at puno ng pagkakaunawa. Sa ganitong paraan, nagiging ilaw ka hindi lamang sa sarili mong mundo, kundi pati na rin sa mundo ng iba. Para sa araw na ito, ang maswerteng kulay para sa iyo ay luntiang esmeralda. Isa itong kulay na sumisimbolo sa kagalingan ng puso, kapayapaan ng isip, at kabuang paghilom ng damdamin. Magsuot ng damit o kahit aksesorya na may ganitong kulay upang mapanatili ang iyong enerhiya sa gitna ng emosyonal na alon. Ang maswerteng mga numero mo ngayon ay 8, 17, at 25, mga bilang na maaaring magbigay ng senyas ng pag-unlad, desisyon, o oportunidad. Ang maswerteng gawain ay ang pag-upo sa isang tahimik na lugar upang magsulat ng liham, maaaring liham para sa sarili, para sa isang mahal sa buhay, o kahit isang liham na hindi mo ipapadala. Sa pagsulat, maibubuhos mo ang lahat ng damdaming hindi mo kayang bigkasin. Isa rin itong makapangyarihang paraan ng pagpapakawala ng emosyon at pagbibigay laya sa iyong puso. Habang papalapit ang pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutang alalahanin na lahat ng emosyon ay mahalaga. Walang imasama o mabuting damdamin, lahat sila ay paalala na ikaw ay isang nilalang na marunong magmahal, masaktan, at maghilom. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, hindi mo kailangang dalhin ito mag-isa. May mga kamay na handang umalalay, may mga mata na handang makinig, at may mga puso na handang tumanggap. Ipagkatiwala mo sa iyong sarili na kakayanin mo ang bawat pagsubok, at magtiwala kang hindi ka nag-iisa sa laban. Ang iyong huling paalala para sa araw na ito, sa bawat hibla ng sakit ay may binhi ng paghilom, at sa bawat patak ng luha ay may posibilidad ng pag-asa. Huwag mong katakutan ang pagiging emosyonal, sapagkat sa emosyon mo rin matatagpuan ang pinakatunay mong lakas. Yakapin mo ang kabuuan ng iyong pagkatao, ang iyong galit, tuwa, lungkot, at pag-ibig. Sa paggawa mo nito, pinapalaya mo ang sarili sa mga tanikala ng kahapon at binubuksan mo ang pinto ng mas maliwanag na kinabukasan. Patuloy mong ipagdiwang ang iyong sarili, Scorpio, sa katahimikan man o sa kabuluhan, sapagkat ikaw ay isang ilaw sa gitna ng gabi, at isang pag-asa sa puso ng kadiliman. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito, Abril 18, mararamdaman mo ang tila umaapaw na enerhiya mula sa loob mo, isang uri ng buhay na hindi mo basta-basta maipaliwanag ngunit malinaw mong nararamdaman. Isang uri ito ng sigla na tila tumatalon mula sa iyong puso patungo sa iyong mga galaw at desisyon. Ang masiglang damdamin na ito ay hindi lamang nagmumula sa pisikal na lakas kundi mula sa mas malalim na bahagi ng iyong pagkatao, ang bahagi mong patuloy na naghahanap ng kahulugan, kaganapan, at pag-asa sa bawat karanasan. Habang nilalampasan mo ang bawat sandali ng araw na ito, mapapansin mong mas alerto ka sa iyong paligid, mas malinaw mong naintindihan ang mga usapan, at mas malikhain ang iyong isip sa pagharap sa mga bagay. Ang malinaw na isipan at matalim na damdamin ay tila nagiging mga ilaw na tumutulong sa iyo upang mas mapagtanto kung ano ang tunay na mahalaga sa iyong paglalakbay. Ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya para sa malalim na pagninilay, isang pagkakataon upang pag-isipan hindi lamang ang mga plano sa hinaharap, kundi pati na rin ang mga pinanggalingan mong karanasan. Sa panahon ng pagbabagong espiritual at emosyonal, mahalaga ring kilalanin mo ang iyong sariling lakas. Ito ay isang magandang sandali upang ipaalala sa sarili na kahit gaano man kadilim ang dinaanang bahagi ng iyong buhay, laging may liwanag na sumisikat. Ang pagninilay sa kahulugan ng pagbangon at pag-asa ay makatutulong sa iyo upang yakapin ang panibagong yugto na paparating. Minsan, ang pag-asa ay hindi agad nakikita sa panlabas, ito ay nararamdaman sa tahimik at taimtim na panalangin, sa pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang baguhin, at sa pagpapakumbabang aminin ang ating mga pagkakamali upang tayo'y muling tumayo. Habang ginugugol mo ang araw na ito, bigyang pansin kung paano naapektuhan ng pagiging alerto at matalas ang iyong mga ideya at pagdedesisyon. Mapapansin mong ang iyong isipan ay puno ng ningning, parang kidlat na biglang lumiliwanag sa madilim na kalangitan, nagbibigay linaw at direksyon. Ang bawat sulyap, bawat salita, at bawat hakbang ay tila nagkakaroon ng kahulugan.
Maaring sa gitna ng katahimikan, may mga ideyang biglang lilitaw, mga panibagong proyekto, mga inspirasyong matagal mo nang nais maisakatuparan. Ito ang araw na kung saan ang mga spark ng iyong isipan ay maaaring maging simula ng isang bagay na mas malaki, mas makahulugan, at mas matagal mong mapapakinabangan. Kaya't huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng ideya na bigla na lang sumulpot. Baka ito na ang susi sa matagal mo nang minimiting tagumpay. Ang sansinukob ay humihimok sa iyo na buksan ang iyong puso at isipan sa napakaraming posibilidad na nasa harapan mo. Maaaring may mga bagong karanasan, koneksyon, at oportunidad na nakaabang, mga pagkakataong sumasabay sa iyong likas na kagustuhang sumubok, tuklasin, at lumipad patungo sa mga bagay na bago at kapanapanabik. Isa kang likas na manlalakbay, hindi lamang sa pisikal na mundo kundi pati sa mundo ng kaalaman at emosyon. Ang iyong sigla at kasabikan ay mga biyayang naghahatid sa iyo sa mga lugar kung saan ikaw ay matututo, lalago, at tunay na magbabago. Kaya't kung may pagkakataong dumating na tila hindi mo inaasahan, huwag mo itong takbuhan. Sa halip, yakapin mo ito ng buong puso at buong tiwala dahil maaaring ito ang susunod na kabanata sa iyong kwento. Ang iyong natural na sigasig at masiglang pagkatao ang magsisilbing gabay mo sa mga pagkakataong dadating ngayon. Ito ang magiging gabay sa iyo upang piliin kung aling mga hakbang ang tunay na magpapayaman sa iyong paglalakbay. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng takot o kawalang katiyakan. Ang iyong panloob na apoy, ang iyong tapang, pananampalataya, at dedikasyon ay sapat na upang dalhin ka sa mga lugar na dati ay iniisip mong imposible mong marating. Sa ganitong klaseng araw, ang bawat desisyong ginagawa mo ay hindi lang basta pagpili, ito ay paglalatag ng pundasyon para sa mas matibay, mas malinaw, at mas matuwid na landas tungo sa iyong mga pangarap. Habang ang enerhiya ng araw na ito ay sumusuporta sa iyong ambisyon at kakayahang tapusin ang mga bagay na matagal mo nang sinimulan, ngunit naiwan sa ere, ito rin ay paalala na ang pagtatapos ay hindi palaging wakas, kundi isang pintuan papunta sa panibagong simula. Kaya't gamitin mo ang lakas at inspirasyong nararamdaman mo upang linisin ang listahan ng mga natitirang gawain. Tapusin ang mga proyekto. Isaayos ang mga bagay na matagal nang iniwan. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong huminga, muling magplano, at magsimulang muli ng mas malinis at mas nakatuon. Ang iyong puso ngayon ay tila isang sisidlan ng pagtanggap, handa sa mga biyayang hindi inaasahan, ngunit labis na makabuluhan. Maging bukas sa mga simpleng mensaheng ipinadadala sa iyo ng kapaligiran, isang sulyap, isang salita, isang ideya, o isang biglaang damdamin na tila nanggagaling sa wala. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano na unti-unting lumilinaw habang ikaw ay patuloy na umaabante. Ang iyong natatanging pananaw sa buhay ay hindi lamang para sa iyong sariling pakinabang, ito ay inspirasyon para sa iba. Sa paraan ng iyong pagkilos, ng iyong pananalita, at ng iyong pakikitungo, nababago mo ang mundo sa tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, kulay ng tapang, pagkamalikhain, at kasiglahan. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa bagong sigla na pumupuno sa iyong buong pagkatao. Ang maswerteng mga numero mo ngayong araw ay 13 at 42. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng pagbabago, pagkilos, at pagtatag ng bagong landas. Para sa maswerteng gawain, maglaan ng oras sa pagsusulat, isulat ang iyong mga naiisip, mga pangarap, at maging ang mga tanong mo sa buhay. Sa pamamagitan nito, mailalabas mo ang iyong tunay na saloobin at mabibigyan mo ng direksyon ang iyong damdamin. Ang pagsusulat ay maaaring maging paraan upang matuklasan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Sa pagtatapos ng araw na ito, paalalahanan mong ikaw ay isang nilikhang puno ng potensyal. Hindi ka nilikha upang manatili sa isang lugar. Ikaw ay narito upang lumipad, sumubok, at matuto. Sa bawat pagsubok ay may lakas na ipinagkakaloob sa iyo. Sa bawat pagkatalo ay may karunungang kaakibat. At sa bawat tagumpay may panibagong panimula. Kaya't ituloy mo lang ang iyong paglalakbay, dala ang tapang ng iyong puso, liwanag ng iyong pananaw, at pananampalataya sa sarili mong kakayahan. Sa bawat araw na tulad nito, tandaan mong ikaw ay pinapatnubayan, hindi ng kapalaran lamang, kundi ng iyong sariling pagpili. Maging matatag, maging tapat sa sarili, at laging piliin ang landas ng pag-unlad. Nasa iyo ang lahat ng kakailanganin mo upang marating ang buhay na tunay na nararapat para sa iyo. Panatilihing bukas ang iyong puso, panatag ang iyong isip, at patuloy kang mamuhay ng may layunin. Ang iyong kinabukasan ay maliwanag, at nagsisimula ito sa bawat matapang mong hakbang sa kasalukuyan.
Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 18, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 18, dumadaloy sa paligid mo ang isang masigla ngunit mapanlikhang enerhiya. Tahimik ngunit malalim, tila may ibinubulong ang kalikasan sa iyo, na panahon na upang huminto sandali, damhin ang sarili mong presensya, at pakinggan ang tinig ng iyong kaluluwa. Isa itong paanyaya mula sa sansinukob na muling alalahanin ang halaga ng pag-aalaga sa sarili, hindi bilang isang luho, kundi bilang pundasyon ng lahat ng nais mong marating sa buhay. Sa araw na ito, mas pinapalakas ng enerhiya ang iyong likas na kakayahan na pagsamahin ang kasensualihan at pagiging praktikal, isang bihirang balanse na nagsisilbing gabay sa iyo sa maraming aspeto ng iyong paglalakbay. Ang pag-iral ng buwan sa iyong sariling tanda ay tila isang mahigpit na yakap mula sa universo. Isang paalala ito na ang iyong kakayahang magmahal, umunawa, at mag-alaga ay hindi lamang nakalaan sa iba, kundi dapat mo ring igawad sa iyong sarili. Habang tumatagal ang araw, madarama mo ang pagnanasa na gumawa ng mga hakbang tungo sa mas malalim na pagkilala sa sarili. Panahon ito upang magsindi ng kandila ng pagninilay, hindi lang upang tingnan ang mga nais mong makamit, kundi upang balikan din kung ano na ang iyong nalampasan. Sa pamamagitan ng malalim na pagsusuri ng iyong landas, mas mauunawaan mo kung aling bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng higit pang atensyon, pangangalaga, at direksyon. Ngayong araw, may kakaibang liwanag na dumarampi sa iyong mga pangarap. Ang pangarap mo ay hindi basta imahinasyon lamang, ito ay binhi ng posibilidad na handang itanim sa lupa ng iyong pagsisikap. Kaya habang iniisip mo ang iyong mga layunin, maging tapat sa sarili, ano ba talaga ang nagbibigay saysay sa iyo? Ano ang nais mong itayo? Anong uri ng pamumuhay ang tunay na nakapagpapasaya sa iyong puso? Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, mas malinaw mong makikita kung anong mga hakbang ang kinakailangan mong gawin upang matupad ang mga pangarap mong iyon. Habang tinatahak mo ang iyong mga pang-araw-araw na gawain, anyayahan mo ang kabaitan na manatili sa iyong bawat hakbang. Tandaan mo na ang bawat salita mo ay maaaring makabuo ng tulay patungo sa puso ng ibang tao. Ang bawat maliit na kilos ng malasakit ay may kakayahang bumuo ng mas malalim na ugnayan, hindi lamang para sa kanila, kundi lalo na para sa iyong sariling kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagiging mahinahon, maunawain, at bukas palad sa pakikitungo sa iba, mas makikita mo ang halaga ng iyong presensya sa mundo. Ang pagtutok sa sarili mong kagalingan ay hindi makasarili, ito ay isang paraan ng paghahanda upang mas epektibong makapaglingkod sa iba. Kapag ang iyong katawan, isipan, at damdamin ay nasa balanse, mas nagiging malinaw ang iyong mga desisyon at mas matibay ang iyong mga hakbang. Sa araw na ito, hayaang ang iyong kasensualihan ay magsilbing paalala na nararapat kang makaramdam ng ginhawa, aliwalas, at pagmamahal. Ngunit kasabay nito, panatilihin mo ang iyong pagiging praktikal, sapagkat ito ang magtutulak sa iyo upang gawing realidad ang iyong mga pangarap, hakbang-hakbang. Ang liwanag na dala ng enerhiya ng buwan ay nagsisilbing ilaw sa bawat sulok ng iyong buhay, maging ito man ay sa iyong mga hangarin, relasyon, o personal na pag-unlad. Hayaan mong ang kaliwanagang ito ay tumagos sa iyong mga desisyon, at sa bawat pagpiling iyong ginagawa, piliin mo kung ano ang tunay na makabubuti para sa iyo sa mahabang panahon. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. Tandaan, may biyaya sa pagiging matyaga at mapanuri. Hindi lahat ng liwanag ay kailangang habulin, ang iba, dumarating sa tamang oras. Para sa mga aspeto ng buhay na dapat mong bigyang pansin ngayon, mahalaga ang pananalapi, ugnayan sa pamilya, at kalusugan ng isipan. Kung may mga hindi inaasahang gastusin, huwag mabahala, ang iyong likas na kakayahan sa pagbuo ng matatag na pundasyon ay magagamit mo upang makabangon. Sa larangan ng pamilya, ang iyong presensya at payo ay mahalaga, maging matyaga sa pakikinig at huwag mangiming magpahayag ng pagmamahal. Sa kalusugan ng isipan, maglaan ng tahimik na sandali para sa sarili, kahit simpleng paglalakad, pagsusulat, o pagninilay ay maaaring makapagpabuti sa iyong pananaw. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pilak, sumisimbolo ito ng kalinawan ng pag-isip at panloob na kapayapaan. Isuot ito o isama sa iyong paligid upang mapalalim ang iyong intuisyon at kumpiyansa sa sarili. Ang mga maswerteng numero ay 7, 11, at 23, mga bilang na sumasalamin sa paglalakbay, karunungan, at katatagan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagbibigay linaw sa isang matagal ng planong nais simulan, maaaring ito ay proyekto, personal na desisyon, o pagbabalik sa isang nakalimutang hilig. Ang paggawa nito ay magbibigay sa iyo ng bagong sigla at malinaw na direksyon.
Bilang payo, tandaan mo na hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa kahit kanino. Ang tunay mong halaga ay hindi nasusukat sa dami ng iyong nagagawa, kundi sa lalim ng pagmamahal at katapatan na inilalapat mo sa bawat ginagawa. Ang tagumpay ay dumarating hindi lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap, kundi sa pagtitiwala sa sarili mong kakayahan, kahit paminsan ay may takot, alinlangan o pagdududa. Kapag pinili mong kumilos ayon sa iyong halaga at layunin, kahit maliit na hakbang man ito, nagsisimula ng gumalaw ang universo upang suportahan ka. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang katahimikan ng sandali. Pakinggan ang pintig ng puso mong puno ng pag-asa, paniniwala at pagmamahal. Maging masaya sa mga maliliit na tagumpay, at huwag kalimutang pasalamatan ang sarili mo sa patuloy na pagpili na lumaban, magmahal, at maniwala sa kabutihan ng buhay. Ang araw na ito ay hindi lamang isa sa mga pahina ng iyong kwento, kundi isang mahalagang kabanata ng pagbangon, pagninilay, at panibagong simula. Sa bawat paghinga mo ngayong araw, paalalahanan mo ang sarili mo, ikaw ay sapat. Ikaw ay mahalaga. At sa gitna ng lahat ng ito, ikaw ay patuloy na lumalago. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-18 ng Abril, 2025. Habang nagising ka ngayong araw na ito, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo upang kumonekta sa iyong mga panloob na iniisip, Aquarius. Sa ilalim ng impluwensya ng Capricorn, pinapalakas ang iyong pangangailangan na magtakda ng malinaw na mga hangganan na magsisilbing gabay sa iyong mga interaksyon at layunin sa buong araw. Ang pagtataguyod ng iyong tapang ay magiging susi upang mapaliwanag ang iyong landas at magbibigay gabay sa iyong mga susunod na hakbang. Ang araw na ito ay magbibigay daan para ikaw ay maging mas matatag at tiwala sa iyong mga desisyon. Huwag matakot na tanggapin ang mga bagong hamon dahil ito ay magdadala sa iyo sa mga oportunidad na matagal mo nang hinihintindi. Bawat hakbang na gagawin mo ay magbibigay sa iyo ng mas mataas na pangunawa at mas magaan na pakiramdam patungo sa iyong mga layunin. Ang araw na ito ay nagdadala sa iyo ng pagkakataon upang pagnilayan ang iyong mga aksyon at ang epekto ng bawat mabuting bagay na ibinabahagi mo sa iba. Kapag nagbigay ka ng tulong o malasakit sa iyong kapwa, ito ay nagiging isang ripple effect na magbabalik sa iyo sa mas magagandang pagkakataon. Habang humaharap ka sa mga pagsubok ng araw na ito, gamitin ang iyong likas na empatya upang magbigay ng suporta sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong malasakit at pangunawa ay magbubukas ng mga pinto para sa higit pang koneksyon sa mga tao sa iyong buhay. Maaaring mapansin mong habang ikaw ay nagbibigay ng kabutihan sa iba, ang iyong espiritu ay umaangat din, at ang iyong puso ay nagsisimulang magbukas sa mas maraming posibilidad. Huwag mong kalimutan na sa bawat mabuting gawa, nagiging mas magaan ang iyong puso at nagiging mas makulay ang iyong landas. Bilang isang Aquarius na pinamumunuan ng Uranus, mayroon kang kakaibang kakayahan na makita ang mundo mula sa ibang pananaw. Ang iyong natatanging kakayahan na mag-isip at tumingin sa mga bagay mula sa isang mataas na pananaw ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang baguhin ang iyong kapaligiran at buhay. Ngayong araw, gamitin ang enerhiya ng iyong pangitain hindi lamang para sa iyong mga pangarap, kundi pati na rin para sa iyong mga relasyon sa iba. Ang pagpapakita ng kabutihan at pag-unawa sa iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa kanila. Sa bawat ugnayan na magbubukas sa iyo, mararamdaman mo na hindi lamang ikaw ang natututo, kundi pati na rin sila. Ang pagpapalawak ng iyong pananaw ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa mga tao at sa mga kalakaran sa iyong paligid. Hayaang ang katatagan ng Capricorn ay magbigay ng pundasyon sa iyong mga iniisip habang kinikilala mo ang kahalagahan ng parehong tapang at empatya. Ang pagtatakda ng mga malinaw na limitasyon ay napakahalaga, ngunit gayon din, ang pagpapakita ng kabutihan at pagtanggap sa mga oportunidad ng pagiging maunawain ay makapagpapayaman ng iyong buhay. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kabutihan at pag-intindi sa iba, makikita mo na ikaw ay nagiging mas maligaya at mas kontento sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Huwag mag-atubiling buksan ang iyong sarili sa mga posibleng pagbabago at magtiwala sa iyong kakayahan na magdala ng magagandang bagay sa iyong buhay. Ngayong araw, ang iyong mga maswerteng numero ay 1, 4 at 7. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay upang matulungan kang magpatuloy sa iyong landas na puno ng pag-asa at tagumpay. Ang asul ay ang iyong maswerteng kulay ngayong araw, isang kulay na kumakatawan sa kalmado at kaalaman.
Ang asul ay magdadala sa iyo ng kapayapaan ng isipan, isang mahalagang elemento upang matulungan kang magpatahimik ng iyong loob habang tinatahak mo ang mga hamon ng araw. Magdala ng asul sa iyong araw, hindi lamang sa iyong kasuotan, kundi pati na rin sa iyong mga aksyon, upang madama mo ang mas magaan na daloy ng enerhiya at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay may kaugnayan sa pagpapakita ng kabutihan at pagpapalakas ng ugnayan sa iyong pamilya, kaibigan, at mga kasamahan sa trabaho. Maglaan ng oras upang magsagawa ng mga simpleng hakbang ng malasakit, tulad ng pagtulong sa isang kaibigan o pag-aalok ng iyong suporta sa mga nangangailangan. Makikita mong habang ikaw ay nagbibigay, ang iyong espiritu ay lalago at madarama mong nagiging mas magaan ang iyong pakiramdam. Habang nagtatapos ang araw, maglaan ng sandali upang magmuni-muni sa iyong mga natutunan at mga hakbang na iyong tinahak. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng magagandang desisyon at magpatuloy sa paggawa ng mga hakbang patungo sa mas maganda at mas matagumpay na bukas. Magpasalamat sa bawat pagkakataon at hakbang na nagdadala sa iyo sa iyong pangarap na mas maligaya at mas matagumpay na buhay. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahang magbago at magdala ng positibong pagbabago hindi lamang sa iyong buhay kundi pati na rin sa buhay ng iba. Itaguyod ang mga hakbang ng kabutihan at empatya at hayaan mong magbukas ang mga pinto ng pagkakataon para sa iyo. Ang iyong pagkatao ay isang liwanag na maaaring magbigay gabay sa iba, kaya't patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa iyong mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 18, 2025. Ngayon, ang kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo, Pisces, na huminto at mag-isip tungkol sa mga layer ng emosyon na kulay ang iyong pag-iral. Bilang isang Pisces, ang iyong malalim na emosyonal na kalikasan ay nag-aanyaya ng mga tao patungo sa iyo na lumilikha ng isang kaakit-akit na aura na maaaring magpasimula ng malalim na koneksyon. Ngayong araw, yakapin mo ang biyayang ito at hayaang magabayan ka nito sa iyong mga interaksyon habang tinatahak mo ang mga enerhiya ng araw na ito. Ang iyong malikhain at empatikong kalikasan ay isang kahanga-hangang kalakasan at ngayong araw, ito ay nagiging mas malakas. Huwag matakot na ibahagi ang iyong nararamdaman at mga pananaw sapagkat ito ay magdadala ng mga bagong ugnayan at magpapalalim sa iyong koneksyon sa mga tao sa iyong paligid. Habang ang buwan ay humihimlay sa Capricorn, binibigyan ka ng isang makatawid na impluwensya na tumulong sa iyo upang magtuon ng pansin sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang pagpaprioritize ng iyong mga gawain ay makakatulong upang mapadali ang iyong mga iniisip at kilos. Ang ganitong nakatuong impluwensya ay nagbibigay daan upang magtuon ka sa mga pangunahing layunin at alisin ang mga distraksyon na nagpapabigat sa iyong espiritu. Sa buong araw, makikita mo na ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng pagiging apektado ng mga sitwasyon at pagpapanatili ng kapayapaan ay magbibigay liwanag sa iyong daraanan. Tandaan na sa tuwing nararamdaman mong nainsulto o nalulumbay, isang magandang pagkakataon ito upang pag-isipan kung paano magpatawad at magpatuloy ng mas magaan. Ang ganitong pananaw ay magbibigay ng higit na kaalaman sa iyong sarili at magpapalakas sa iyong kakayahang magpatuloy sa positibong landas. Sa iyong paglalakbay na iyong araw, maaari mong maramdaman ang isang pagkakataon para sa panloob na pagbabago. Ang bawat karanasan ay nagdadala ng mga pagkakataon upang palawakin ang iyong pananaw. Isang mahalagang aspeto ng iyong buhay ang pagpapakita ng malasakit at pag-unawa sa bawat isa. Ang bawat tao ay may kanilang pinagdadaanan, at ang pagbabalik loob at pag-unawa sa kanila ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iba. Ang pananaw na ito ay hindi lamang makakatulong sa iyong mga relasyon, kundi magpapalalim din sa iyong espiritual na pag-unawa. Ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat nilalang at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng bawat isa ay magdadala sa iyo ng higit na kapayapaan sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, ikaw ay magsisimulang lumago hindi lamang bilang isang tao, kundi bilang isang espiritual na nilalang na may misyon at layunin sa mundong ibabaw. Hinahayaan ng mga enerhiya ng araw na ito ang iyong intuisyon na magbigay gabay sa iyo, na nagpapalakas sa iyong pakiramdam ng sarili at sa iyong koneksyon sa iba. Yakapin mo ang mahika ng pagbabago na nakapaligid sa iyo, at alamin na ang iyong emosyonal na lalim ay maaaring magdulot ng isang makapangyarihang pagbabago sa iyong pananaw.
Ang mga bagay na minsan ay nakakagulo sa iyong isipan ay unti-unting magiging malinaw sa iyong mata, at magiging madali na para sa iyo na magdesisyon kung anong landas ang tatahakin mo. Huwag matakot magbago, ang pagbabago ay hindi laging madaling tanggapin, ngunit ito ay isang natural na bahagi ng proseso ng paglago at pag-unlad. Magtiwala ka sa proseso ng buhay at hayaan mong ang kosmikong agos ay magdala sa iyo sa mga pagkakataon ng paglago at muling pagsilang. Mahalaga ring isaisip na may mga pagkakataon sa buhay na hindi mo kayang kontrolin, at ito ay isang paalala na laging magtiwala sa iyong intuisyon at sa iyong kakayahan upang magdesisyon ng tama. Ang iyong likas na kakayahan na makita ang malalim na kahulugan sa mga karanasan at pakiramdam ay magbibigay gabay sa iyo upang mas mapabuti ang iyong buhay. Ang masusustansyang pamumuhay ay nagsisimula sa sarili, kaya alagaan mo ang iyong kalusugan, pisikal man o emosyonal, upang patuloy na magtagumpay. Sa mga oras ng kahirapan, huwag kalimutang huminga at maglaan ng oras upang magpahinga, sapagkat ito ay magdadala sa iyo ng kalinawan sa mga bagay na nais mong baguhin o mapabuti. Ang kulay na magdadala ng swerte sa iyo ngayong araw ay asul, isang kulay na kumakatawan sa katahimikan at kalinawan. Ang asul ay tutulong sa iyong makatagpo ng kapayapaan sa gitna ng iyong mga iniisip at emosyon. Ang numero na magsisilbing maswerteng numero sa iyo ay 3, at ang maswerteng gawain na maaari mong isagawa ay ang pagninilay-nilay o pagsulat sa iyong journal. Ang mga aktibidad na ito ay magdadala ng kasiyahan at magpapalalim sa iyong pag-unawa sa iyong sarili. Ang pagsusulat ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mailabas ang anumang hindi magandang emosyon at mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ikaw ay lumalapit sa mas mataas na antas ng kamalayan at kasiyahan. Ngayong araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa iyong mga natutunan at magtiwala na ang buhay ay patuloy na magbibigay ng mga pagkakataon para sa iyong pagpapabuti at paglago. Patuloy na yakapin ang lahat ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay, at huwag mag-atubiling magpatuloy sa iyong misyon. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahan upang baguhin ang iyong kapalaran at ang iyong direksyon, kaya ipagpatuloy ang mga hakbang na nagpapalakas sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo